ba? Spy ng China pumasok sa Malacanang. Di ba? Nakakaalaman po talaga yung balita na yan. Ah. At magpagpuprosigihin pa po natin at paiigtingin po natin ang ating pwersa para pumasok po. Kinumpirma ng Bureau of Immigration na totoong bumabiyahe noon sa Pilipinas ang self-confessed Chinese spy na si Xi Zhejiang. Sa investigasyon ng DI, lumalabas na napagkalooban pa si Xi ng visa para makapagtrabaho dito sa Pilipinas. Exclusive, nagpapatrol. Diba? Nagpanggap daw na turista ang pinaghihinilaang Chinese spy sa Palawan. Ah. Nahuli rin sa magkakahiwalay na operasyon ang umano'y iba pang espiya ng China. Magbabalita si Elaine Fulgencio. May nag-comment, ano ang kinakatakutan nila sa ICC? Para kay Digong, hindi naman siya matatakot kasi malapit na siyang mamatay. Ang problema lang, ang kinakatakot ni Digong dyan, kumadamay ang mga anak niya. Bakit? Kapag naaresto sila ng ICC, dadalhin sila sa Netherlands, doon sila, actually, not Netherlands. Dadalhin sila sa lugar kung saan nakabase ang ICC. Paano ang mga apo niya? Hindi natatakot ang mga Duterte sa ICC. Ang problema, kasi si Digong malapit nang mamatay. Ang problema dyan, kumadamay ang mga anak ni Digong. Si Sara, si Basti, si Pulong, 3 anak niya. Lahat sila dadamputin. Kasali pa si Bato, si Bongo, at yung dating general, PNP chief. Pag yan dinala lahat, goodbye. Daig pa nila ang nag-exile. Di ba? Walang kinakatakot ang mga Duterte pag pumasok ang ICC sa Pilipinas. Kasi si Digong malapit nang mamatay. Ang kinakatakutan ni Digong, kumadamay si Sara, si Basti at si Pulong, ubos ang pamilya nila. Daig pa nila at talunin pa nila ang record ng mga Marcos. Kung si Marcos noon, buong pamilya nag-exile sa Hawaii, buong pamilyang Duterte na politician, mag-i-exile din sila sa kulungan ng ICC. Mas matindi yun, mas malala. Diba? Yun ang tamang sagot. Wala naman talaga kinakatakot ang mga Duterte sa ICC. Si Duterte, hindi na abot 2028, mamamatay na yan. Ang kinakatakot niya kung ang mga anak niya na susunod sa yapak niya ay lahat makukulong, kadamay siya. Diba? Mas talo pa nila ang mga Marcos. Kung ang mga Marcos noon nag-exile sa Hawaii, malaya silang namumuhay doon. Sila, nakakulong sila 4 doon. Diba? Yun ang kinakatakot ni Duterte. Si Duterte walang takot yan. Mamamatay na din yan eh. Ang kinakatakot niya yung mga anak niya. May mga anak pa yun, may mga apo pa yun eh. Siyempre, mga bata pa yan. Si Basti, bata pa. Si Pulong, bata pa. Si Sara, bata pa. Pwede pa maging presidente, vice president, at paulit-ulit maging mayor yan eh. Ang problema lang, kung magsama silang lahat doon, yan ang kinakatakot ni Digong. Kaya, yun. Alam niyo na. Diba? Masakit isipin. Kung ang mga Marcos pina-exile sa Hawaii, malaya silang namumuhay sa Hawaii at nakatira sila sa mansyon. Nakabili sila ng makakain nila, nakapag-aral pa sila sa ibang bansa. Ang mga Duterte, pag hinuli ng ICC, hapat sila nandoon. Wala silang kalayaan, bakit? Doon sila ikukulong. Di ba? Di ba tama po ba ako, mga kababayan? Sabihin nyo, may tama ka! Leonardo Arota, ang pangit ng apelido mo, pangalan mo pangluma. Magtago ka sa baul. Diba? China spy. Sa Malacanang. Naku po. Hanapin nga muna natin to. Nakakaalaman po talaga yung balita na yan. Ito Sa ibang balita, naaalarma ang palasyo sa balitang may nag-i-espiya raw na Chinese national sa ilang sensitibong lugar, kabilang sa Malacanang. Dahil dyan, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mas maghihigpit ng seguridad ang gobyerno. Nito lang ay naaresto ang 2 Chinese na nag-i-espiya umano sa mga lugar tulad ng police at military bases at sa Malacanang. Diba? Narinig nyo? Ang spy ng China, pumasok sa Malacanang. Bakit ba ang bilis nila makapasok sa Malacanang? Maraming ahas sa Malacanang. Actually, ito correct me if I'm wrong sa mga nag-work sa government. Totoo po ba na kapag regular ka na
sa trabaho, kahit hindi ka pabor kay BBM or kay Sara, hindi ka pwede tanggalin, pero pwede ka ilipat. Ito para sa akin Alam niyo kung bakit mabilis makapasok itong mga espiya ng China sa Malacanang? Alam niyo kung bakit nakakapasok sila doon? Bakit? May mga connection sila doon na magtatrabaho sa Malacanang na dating mga trabahante ni Duterte. Ganun lang yun. Hindi naman yan sila makakapasok kung wala silang connection doon sa loob. Maliban na lang kung merong trabahante doon na ayaw kay BBM at dating trabahante ni Digong. Ganun lang naman yun Totoo ba yun? Sabi ni Edita Sapdin, Idol, anong balita na sa kaso ni Tevez? Tila naabutan na yata ng iba't ibang issue. Sabi ni Ma'am Edita, hayaan mo Ma'am Edita, nakulong naman siya dun Hinuli naman siya ng Interpol. Yun ang mangyari kay Digong. Sa nangyari kay Tevez. Pag inaresto si Digong, pupunta ang Interpol. Ganon din mangyari. Ganon din ang mangyari. Huhulihin din siya ng Interpol, kukulong din siya. Di ba? Pero bakit nga ba nakapasok ang mga Chinese national na spy ng China sa Malacanang? Maliban na lang kung merong mga dating trabahante doon na na-regular at hindi napalitan na ahas. Di ba? Ganun lang. Ito na. Kasabwat rin daw silang mga Pilipino. Nako. Nauna ng tiniyak ng Armed Forces. May mga kasabwat daw ng mga Pilipino. Di wala nang iba. May kasabwat rin daw silang mga Pilipino. Nauna ng tiniyak ng Armed Forces na mas palalakasin ang intel operations at seguridad sa mga kampo ng militar. Nakakaalarma po talaga yung balita na yan. At pagpupursigihin pa po natin at paiigtingin po natin ang ating puwersa para pumasok po ang mga sinasabi at napagbibintangang spies. At kailangan po talaga na mas maigting ang pagsisiguridad or Actually, oo. Mabilis sabihin ang linisin ng administrasyon. Mabilis sabihin yan, oo, linisin ng administrasyon. Sabi ko nga sa'yo, kahit pa magpalit si Pangulong Bongbong Marcos ng lahat ng tauhan dyan sa Malacanang, lahat, cybersecurity, security, PCG, whatsoever, ganyan, lahat kahit empleyado sa Malacanang, kahit palitan mo yan, kung ang mga Binay nga sa Makati, magkakapatid, nagkakalaban sa politika. Yan pa kaya mga trabahante sa Malacanang? Tandaan mo, oo. Naibenta nga ang West Philippine Sea dahil sa pera, di ba? Yun pa kaya mga workers sa Malacanang? Nakatakas nga yung 600 Taiwanese national sa Clark, Pampanga. Di ba? Nakatakas nga Tapos sasabihin mo maglinis si Bongbong Marcos sa Malacanang? Kahit maglinis ka dyan, ang ahas, kahit balatan mo yan, ahas yan. Ang ahas nagpalit ng balat para maging malaking ahas. The snake sheds their skin to become a bigger snake. English, di ba? The snake sheds their skin to become a bigger snake. Diba? Sim lang yan sa sinabing madali linisin ang droga. Katulad kay Duterte. Anong sabi ni Duterte? 3 to 6 months kapag ako nanalo, ubos ang droga. 11 years na po. Simula nung bumaba siya pagka-presidente, naubos ang droga? Hindi. Anong sabi niya kay Jessica Soho? Ito, dalhin mo. Ito, droga ng Pilipinas. Mabigat. Iuwi mo. Hindi ko kaya. Diba? Ano oo? May sasagot ka pa? Sabi mo, sim lang yan sa mabilis linisin ang droga. Katulad kay Duterte nga, kapag ako nanalo 3 to 6 months, ubos ang droga. My God, I hate drugs. 11 years na, mula nung bumaba siya noong 2022, mula 2015, ang droga, buhay pa rin. Anong sabi ni Digong? My God. Oo, wag ka na makipaglaban sa akin, oo. Hindi ka pa ba nagtanda sa akin? 3 years ka nang nanonood sa akin, nagbablog, hindi ka pa ba nasanay? So, same lang din si Duterte at si Marcos. Buti pa mag-isko kayo. Oo. Hindi mo pwedeng sabihin pareho si Duterte at si Marcos. Si Duterte kriminal, si Marcos walang pinatay. Ganon yun. Kung sabihin mo naman na si Isko, edi hamunin mo si Isko tumakbong presidente muli. Ganun lang.
Lahat tayo, maskin ako, pwede ako tumakbong presidente kung kaya ko at may degree ako. Pwede kong tumakbong presidente. Ang problema lang, kahit si Isko ulit-ulit tumakbo, kung hindi siya mananalo, wala siya magawa. Mahirap kasi ang pagtakbo ng presidente, hindi yan pinag-iisipan isang araw, 2 araw, 3 araw lang. Tignan mo si Sara, tumakbong vice president, ano nangyari? Nagkalitsi-litsi. Ganun yan. Si Isko, kahit 10 beses yan tumatakbong presidente, kung ayaw siya iboto ng tao, hindi siya mananalo. Tanggapin natin ang katotohanan. Si Sara nga, sabi niya una, alam nyo, yung pagtakbo sa pagiging presidente, hindi yan pinag-iisipan isang araw, 2 araw, 1 buwan, 1 taon. Kasi mahirap magmaniho ng eroplano na ang pasahero mo Pilipino, tapos hindi ka naman piloto. So, anong nangyari sa kanya ngayon? Mahirap magmaniho ng eroplano, tapos pasahero mo Pilipino, mahirap talaga kasi hindi ka naman piloto. Ayun ang sabi ni Sara. So ano nangyari sa kanya ngayon bilang Vice President? Di ba nagkandalitsi-litsi? Edad ng ating palasyo at of course ng Pangulo. Ito, gusto mong